Magandang hapon, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa DOST para sa lagay ng panahon, narito po ang latest mula sa Pag-asa. Naglabas po ng thunderstorm advisory ang Pag-asa kaninang 12:27 ng tanghali. Apektado po ng mga pagkidlat at pagkulog ang ilang areas dito po sa Negros Oriental, kasama po dyan ang Canlaon City at Valle Hermoso. Ganun din po sa Negros Occidental, kasama po dyan ang Calatrava at Salvador Benedicto. Kasama din po sa mga apektadong lugar ang Bohol, partikular po dyan sa may Alicia, Pilar, Sierra, Bulones, Ubay, ganun din po sa Basay, Samar. At apektado rin po nito ang Eastern Samar, partikular po dyan sa may Giporlos, Balangiga at Kinapondan. Asahan po natin na itong mga pagkidlat at pagkulog nito ay mararanasan po natin sa susunod na 2 oras at medyo threatening po ito dahil may dala itong malakas na hangin din ang bigla ang buhos ng ulan. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, manatili po tayong mag-monitor sa lagay ng panahon dito pa rin po sa Panahon TV. At para naman sa ating update patungkol dito sa low pressure area, namataan po ito 450 kilometers northeast po yan ng Basco, Batanes. Kaya po ang naapektuhan nitong areas lamang ay itong extreme northern Luzon. At ayon nga po sa Pag-asa, ang movement po nito nga low pressure area natin ay eastward po. Kaya ang tanging maapektuhan na po nito ay itong extreme northern Luzon. No? Particular po dyan sa may Ilocos, Batanes, ganun din po sa Calayan at Babuyan. Asahan po natin yung light to moderate rain sa inyong mga lugar, ganun din po yung maulap na kalangitan. At dito naman sa atin sa Metro Manila at sa litirang bahagi pa ng bansa, kung makikita niyo po sa ating image, medyo manipis po ang kaulapan natin. Ibig sabihin, fair weather po yan, liban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na sa hapon o gabi. Dahil ngayong buwan ng Hunyo, meron tayong inaasahan na 2 o 3 bagyo na maaaring pumasok o makaapekto po dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alam niyo po ba na bago ang bagyo, nagsisimula po ito sa isang low pressure area? Ngayon, paano nga ba nabubuo ang isang low pressure area? Well, dahil po yan sa dalawang diverging winds natin at mula po yan sa magkaibang trough ng ng mga weather system natin. Ngayon, meron po tayong upward movement o yung upward wind motion na siya pong nag-counteract sa force ng gravity o yung tinatawag natin na Coriolis force. Ngayon po, dahil po dyan, mababa yung temperature natin at yun yung tinatawag natin na low pressure area. Ngayon kapag meron tayong low pressure area, asahan po natin na yung mga moisture or yung water vapor, ganun din po yung init ng panahon, ay aakyat po yan at yan po ang nagiging sanhi para mabuo yung mga kaulapan. Ngayon, itong low pressure area na po ito yung makakapal na ulap na nagdudulot po ng light to moderate rains at posible po itong maging bagyo kung meron po tayong wind or yung unstable wind o yung malalakas na hangin. Kung sakali po na present po ito ng mga unstable wind natin, asahan po natin na ito nga low pressure area natin ay maaari po mag-intensify at maging isang ganap na bagyo. Pero meron din mga ibang factors, no? Katulad na lamang ang low pressure area, maaari po yung mag-dissipate. Yan ay kung may present po tayo ng high pressure area. Na alam naman po natin, itong high pressure area ay attributed po sa good weather. Sa ngayon po, ang low pressure area na namataan po sa loob po ng Philippine Area of Responsibility ay nananatili pong low pressure area at ayon nga sa Pag-asa, mababa ang chance na maging bagyo ito. At kung sakali man na maging bagyo ito po yung magiging pang-5 na bagyo na makakaapekto po sa ating sa loob ng bansa, particular po yan dito sa of responsibility at papangalanan po yung Esther. Sa ngayon po, yan po ang aasahan nating bagyo. No? Pang-5 po siya sa taong 2014. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyong bisitahin ang aming official social media accounts and website para sa detalyadong ulat panahon at maaari niyo rin kaming mapakinggan sa DWIC. Ako ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang hapon!